Ngayon, yung part 1 ko, puro skeletal structure pa yung pinakita ko sa inyo ngayon. Pakikita ko naman sa iyo yung medyo kunting ano lang. Parang nabihisa na siya ng kaunti, hindi na siya actually skeletal structure kasi meron na siyang meron na siyang bubong, tingnan nyo. Yan. Yan, tingnan nyo guys. May bubong na siya. Yan, magkabilaan yan. Pero hindi pa tapos ito, hindi pa. Oh. Kaya yun pala ngayon. Ito pa lang ang ang partial na At yung skeletal na pond naman, ito na siya ngayon guys, yung sa loob. Yan, hindi pa tapos. Talagang pa lang, pero at least meron na. Yung dating skeletal pan, yan. Ito guys, tingnan mo. Ganito lang ito guys. Yan, tingnan mo sa loob guys. Hindi ito katulad ng fish pond na na iba na hinuhukayan lang. Tapos lupa, may mga ito hindi. Special na ito guys. Kasi para madaling, kaya ang purpose nitong nilagyan ng parang tarpaulin dito o vinil para anytime mailipat mo, walang matitira. Kasi madali lang, di ba? Nakaano na siya naka-frame siya ng binalutan ng, kaya hindi ma-poison yung mga kung anumang mga maruruming Yan. Ito. Yan, tingnan mo guys. Yan. Yan, marami pa yan. Tsaka tingnan mo yung binubungan na. Dati, nung ko sa part 1 ko, wala pa. Yan. Tingnan mo yung mga bubong. Yan. Yan, napakaano nito. Tingnan mo mga huni ng ibon. Yan, maririnig mo. Yan, tingnan mo. Puro maganda. Mayroon pang isang nakitira dito, hindi pa nalalagyan ng cover. Ito. Ganito lang noon nung pinakita ko. Skeletal structure pa lang siya. Yan, parang ganito lang. Ito ang original niyang ganito lang siya. Hindi ko alam kung anong sukat nito. Ngayon, ito na. 3, 6, 9, 12, 15. Nagdagdag pa na isa dito. Naging 16. Yan. Yan dati dito. Nilipat. Ginawa na silang hilera talaga. Basta may way lang, may daanan dito. Tsaka meron silang bull bulb dito. Bull bulb. Na pag gustong tawag dito. Gusto mo i-drain yung tubig para palitan. Yan, may drain tayo dito. Ngayon, yung drain, yung bull bulb na yan, may tubo yan. Papunta doon sa para pag i-drain ang tubig, lalabas na doon sa baba. Doon na ang tubig. Yan, itong skeletal, di ba? Skeletal niya. Frame, skeletal frame. Ngayon, ito na. Pero hindi pa rin tapos ito, guys. Hindi pa tapos. Ano lang muna ito. Marami pang gagawin dito, kaya lang inano ko na ito, kinontent ko para makita naman ng iba. Kaya kung yung mga nagbabalak na gumawa nitong crayfish pan kasi crayfish ang ilalagay dito, hindi yung iba-ibang mga tilapia, mga kung ano-anong isda. Yan. Yan, very sanitary ito, kaya hindi ma-poison ng mga ang isda, ay ang crayfish yan. Kasi ganito. Tingnan mo, gubat yung surroundings na yan. Tingnan mo itong may bulb dito. Yan Bawat isang pan, may ball bulb. Yan, yan, connected yan dito. Tapos ito naman, may tubo yan nakatudling papunta ron sa sa labas. Para pag nagpalit ng tubig, kasi hindi pwede yan na forever ganun ang tubig niya hanggat. Ito guys, pinapalitan ito. Hindi ko lang alam sa ngayon kung every month ba, every 2 months, or every 3 months, o every 15 days. Basta yan, pinapalitan, dinidrain ng tubig at saka Ito kaya marami ito guys, kasi iba-iba ito.
Iba-ibang size kasi. Yung maliit, yung medium at saka large. Kasi hindi pwede pagsabayin yung mga malalaki at maliliit. Kasi medyo ano sila, anong tawag dito? Cannibal instinct yung mga crayfish na ito. Pag maliit sa kanila, kinakain nila, sinasalakay nila. Kaya, according to sizes, ang ano ito guys, ang classification according to sizes. Kaya kung dito mga medium, doon sa kabila, large naman dito sa kabila, dito naman yung mga bagong sibol pa lang, mga pa sa ano, baby pa lang sila. Kasi pag isabay mo sila doon sa ano, gagawin silang pagkain. Kaya talagang classified talaga ito. Kaya yung mamamalakad nito kailangan well experienced tungkol sa crayfish. Since na yung apo ko, nag-aral yun ng fisheries at saka farming, agriculture, kaya alam niya yung ganito. Pero talagang itatry pa rin ito. Yun ang sinasabing gamble nga, sugal ito. Yan. Pero sa ngayon pa lang may mga umorder na sa iba-ibang lugar. Kasi nilalagay kasi sa FB ito. Kaya yung maraming na-attract naman na order kami. Yan, tingnan mo. Ayan yung nung kinunan dito nung una kong vlog, wala yan. Ngayon, ayan. May ano na. At saka magandang hangin ang surroundings, guys. Wala pang wall ito. Lalagyan pa rin ito ng walling. Undecided pa kung anong ilalagay, kung kahoy, kawayan. Kailan kasi guys, may ventilation, proper ventilation. Kasi mga isda rin sila, parang tulad din sila sa atin, humihinga. Yan. Ito guys. Kaya maganda yan. Yan. Meron pang mga expansion nito guys. Sa ngayon, undecided pa. Undecided pang gagawin guys. Tingnan mo yan, no? Yan, yung mga bulb, bawat isa yan may bulb. Yan, ball bulb. Eh, umulan nung wala pa itong bubong, kaya nalagyan sila ng mga bagyang tubig. Pero linisin mo na yan, bago ilagay yung mga ano. Sa Bulacan pa yata manggagaling yung mga similyang ilalagay dito. Kasi ito, breeding area ito guys. Breeding area. Dito magbi-breed. Yan, hindi magbibenta dito. Magbi-breed lang. Ngayon, pag ano na sila, yung crowded na, overcrowded na sila, siguro magkakaroon na expansion. Di ko alam kung dyan banda, sa ano, o dito sa baba. Nasa ano yun, kung mag-decide siya kung saan niya gusto. Basta as for now, eto lang muna ang ano. Ito lang talaga ang ano, pero maganda rito. Lagyan mo na nga ito ng mga kwarto guys, bahay nito, ang laki. Malaki ito. Mga ano, yung mga kahoy nito, talagang pinatawag. Kaya magastos din guys. Kaya lang dito ng ano talaga, financial budget. Malaking financial budget ito. Dahil doon lang sa mga similya ng crayfish, mahal guys. Mahal ang similya ng crayfish. Yan. Marami, minsan may nababasa din ako, nanonood ako ng mga taong nagsimula ng negosyong ganito. Very successful naman sila. I hope na itong sa amin naman, sana maging successful din ito. Tsaka at least, pag ano na, pwede namang iulam nito. May ulam ka na, di ba? May crayfish ka. Mahal ang crayfish, guys. Hindi ko lang alam more or less ang price ng ano nito eh. Kasi alam mo na, sa pangalan pa lang crayfish, hindi original, ay hindi ordinary. Di tulad ng ibang mga isda, mga tilapia, mga ordinary niyan, mabibili mo sa market. Pero itong crayfish na ito, inaano ito sa mga mall, doon sa mga rustans, kasi mga pangmayaman yung mga crayfish na yan. Yan, mga ano, minsan, ang pinakamalaki nito, siguro mga 2 dangkal siguro. Yung normal lang, yung mga 1 dangkal. Pero malalaki, parang silang may sipit din, para silang ano, gagamba. Crayfish. Siguro hindi kayo familiar sa ganito. So do I, ako ganun din. Hindi rin ako familiarized masyado dito sa crayfish na ito. But since na sinumulan nito, na naging part na rin ako dito, kasi lagi kami nag-uusap ng apo ko kung ano mga balak niya. Sinasabi niya sa akin lahat kaya ito. Yan. Kaya hindi ko pa ma-discuss yung mga ibang matters tungkol sa crayfish breeding. Inuulit ko guys, breeding lang po ito. Hindi ito talaga yung pupunta yung mga tao, bibili sila. Hindi po. Kasi through ano ito, social media pa rin.
Ilalagay ito sa FB or sa YouTube para those who are interested to order, they can call us at their most convenient time. Yan. Kaya sana guys, mayroon ding magka-interest ng ganito. Pero siyempre, alam mo naman, in every business, you must invest. May investment talaga. Kaya ito, ano ito. Pero may experience na rin yung mga taong nagpayo at saka gumawa nito. Napanood na rin, nag-seminar. Kaya ito ngayon guys, trial talaga ito. Nasa amin ito, kailan more study pa regarding this crayfish. Kasi they are not ordinary fish unlike fish in the ocean, in the pond, fish pond, tilapia, bangus. It's not like that. This is only for breeding. Kaya yan guys, nakita nyo na. Yan. Ito talaga pinagsimulan. Ito, ginawa pa lang ito. Yan, tingnan mo. Nabubuhat guys. Kasi in case na gustong ilipat, madaling ilipat, walang matapon na tubig, hindi mahirap kasi bubuhatin lang. Pero pag may tubig ito, syempre, magigay ng weight. Bibigat siya. Kaya siguro meron silang sa ilalim, meron silang support para bubuhatin kung saan man ito ililipat. Tsaka hindi, syempre, 4 kataong magbubuhat nito side by side kasi baka lumusot yung tarpaulin sa ilalim. Yan, sa tarpaulin lang guys, ilang ilang metro yan. Okay ka pa ba? Yan. Pero tingnan mo, napakaganda nitong pwestong ito guys. Hindi na siguro ito kikisamihan kasi mahangin naman eh. Proper ventilation din. Kasi pag nainitan din yung mga crayfish, siguro maano sila, yung growth nila, mapipigil siguro yung growth nila, kaya kailangan talaga proper ventilation at saka clean water lagi yung kanilang tubig. Kasi baka ma-poison sila. Yan, tingnan mo, napakaganda guys. Kung ano nga lang, lalagyan ko na ng kwarto dito, ako na magbabantay rito eh. Ang ganda rito. Yan. Wala pa naman akong naano dito na mga untoward incident. Well guys, siguro na-explain ko na sa inyo ng maganda, kaya please lang, thank you so much, and as for now, bye-bye, and please subscribe to my channel, Oniram 854. Thank you so much. Wala si Yumiko Saichi ngayon dahil siya ang aking cameraman. Hi, hello, Yumiko Saichi, say hi. Hi. Yan, nakita nyo na. Present pa rin si Yumiko, but this is my my solo performance. Bye.